The reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, pre-training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Wow, eto na, live na naman kami. Welcome to FAPS Talk, friends and online professionals. This show is, of course, for you. FAPS Talk is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by online professionals. If you haven't liked our page yet, so please go to facebook.com/fapsco.ph, and you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn, or you may visit our website, fapsco.ph. Ayan, so maraming salamat syempre sa aming mga kasama na sa bumubuo ng FAPS Talk, sa aming media partner, ang FAPSCO Media, ang SMM team, at syempre ang membership committee na patuloy na tumutulong to make this show successful every Wednesday at 7 p.m. Ayan. So excited ako today kasi kaming tatlo ang magtutulong-tulong para iraos ang ating episode today. Iraos talaga. Because we will be talking about how FAPSCO started. Yan. Doon tayo kasi we recently concluded the, anong tawag dito, General Assembly last March. And ngayon pag-uusapan natin saan nga ba pupunta ang FAPSCO. And of course with me are two gorgeous girls, mga officers ng FAPSCO, ang newly elected board of Officer Sherlane. How are you, Sherlane? Ayan, nakamute ka pa. Naku. Okay, I am muted. I am good. Really good. Maraming pagod. Sabi nga ni Rich, maraming pagod because of Holy Week. Pero yeah, it's still surviving. We're still here para sa FAPS Talk. Yes, tama. And syempre, ang ating very beautiful guest, ang aking neighborhood,
Hello, Rich. How are ya? Ayan, good evening na, no? Good evening everyone. So ayan, mukha tayong fresh dito sa video, tinitingnan ko. Oo, parang feeling ko, kami ni Shirlane, ano lang, nakapambahay lang. Tapos ikaw, formal na form. Feeling ko di ako nag-prepared. Parang hindi halatang nagkuskus, halos bumaliktad ang aking baler. Oo, hindi ka halatang naglinis ng bahay kanina. Oo nga. Ayan. Excited ako kasi may gusto muna kaming ipakitang video sa inyo. I'm sure this video was played during our General Assembly and gusto ko bago tayo magsimula, bago natin pagkwentuhan kung saan nagsimula si FAPSCO. Ayan, i-share muna natin ang video. Go ahead, VTR. Pero June 8th of 2021, FAPSCO was officially registered. Nung pabalik-balik kami, nagpapapirma ng mga documents. Umikot yung mga documents before na nagda-travel siya from Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama ko si Dennis, si Dennis na isang DICT trainer and test the certificate holder ng most number of certificates na meron siya, ginawa naming driver. And siya yung kasama ko, kaming dalawa yung magkakasama, umiikot sa buong Luzon. Luzon lang kaya namin i-drive, di kami kaya mag-drive ng Mindanao. So lumipad yung mga documents mag-isa, ganun siya. So, doon nagsimula yung bonding namin at doon kami nagsimulang mangarap. Nating mga mukha. Parang feeling ko, fresh na fresh tayo ng mga panahon na yun. Parang, di ba? Parang ang bata pa natin. Ano lang naman yun, mga 2019, yung picture na yun, di ba, Shirls? Yeah. We're still fresh, di ba? 5 years we age para we age gracefully. Di ba? Kasi kung hindi alam nung nakararami, tayo kasi na-registered June of 2021. But we started building the cooperative in 2019. Kaya medyo matagal na kung tutusin, parang 5 years na siya kung bibilangan nyo. From the time that we officially voted for our first set of officers 2019. Kaya lang syempre, medyo matagal yung proseso ng CDA. Hindi pa kasi nila naiintindihan yung online professionals industry at that time. Kaya parang naging blessing in disguise yung pandemic. Rich, ikaw kailan ka pumasok sa FAPSCO? Actually, yun nga, when I check, actually September 2021. 2021. A few months after tayo na-integrate. Ako yung nag-PMES kay Rich noon. Tapos na-amaze ako, wow, you're agency owner. Tapos parang sabi ko, oh, and why did you like to join FAPSCO? Na-amaze ako kasi parang nandun siya, hindi siya ordinary na freelancer nakaka-start lang. Pero nandun siya yung willingness niya to help, to join us para maisagawa kung ano man yung ating mission and vision. Kasi nakikita ko sa kanya na yung naniniwala siya sa atin. Di ba ang saya nun, yung may mga tao nakikita mo na sumama dahil hindi sa kailangan nila tayo, kundi gusto niya makatulong. Oo, yun yung lagi namin pinagchichismisan sa Rich. Feeling namin, hindi mo naman kami kailangan, but you're here anyway. Di ba? Yung walang what's in it for me, yung walang ganon. So ikaw, anong una kang pumasok sa FAPSCO? Ano ba naisip mo? Actually, katulad nung sinabi ko nung General Assembly natin, I failed being a trainer nung time na yon. Sabi ko, how can I give back to the community? Especially that I'm also an alumnus of DOST. So, parang hindi pa, since I graduated, tapos nagtrabaho ako, puro private na, tapos nagtayo ako ng sarili kong freelancing business. Parang hindi pa ako nakakapag-give back sa ano natin, sa country natin na nagpaaral sa akin. So, and with regards sa mission ng PAPSCO, we are aiming to actually provide more jobs. We're actually aiming to
actually make sure na marami ang nakakaalam ng opportunity ng working from home and freelancing. So, doon ako same mission and vision and core values ng company naman ng We Do the Talk. So, why not? Why not join Popsco? And I know this is a startup cooperative, but with its mission and vision, I know that this will go a long way. Ayan, nakakakilig, di Diba? ba? Yun yung Kilig mga na kilig ako nun. kausap, di ba? Kasi nga, talagang yun naman yung reason bakit siya nag-join. Kaya nga, lagi natin pinag-uusapan, di ba? Na we are really very thankful to have you as part of our core. Doon sa mga hindi nakakaalam, si Rich po ang ating secretary. Ayan. So, kaya madalas kami magkasama, especially magkapitbahay nga kami. So, part siya ng core group ng officers pool ng FAPSCO. And syempre, alam niyo naman pag officers, volunteer lang, walang bayad, walang anything. Ayun. So, kung gusto nyo mapagod, kung may free time kayo sa mga buhay-buhay nyo, pwede pa kayong mag-volunteer as part of our committee members, katulad ng mga ginagawa namin. And it's a good thing kasi na nagsasama-sama tayo, 'di ba? Para tulungan yung FAPSCO kasi nga ang goal natin is really bring more jobs and help the online community. Kasi way back 2019 nung nagsisimula kami, nung nagsisimula tayong mag-incorporate, nabanggit ko kanina, hindi pa nila naiintindihan what online freelancing is all about, kahit yung government. And ngayon pa lang nila parang unti-unti nakikita, ay may ganun pala, ay may ganyan pala. O yung ganun, 'di ba? So it's hard to educate the people, especially those in the government offices. Kasi, syempre, mga thunders na yung iba, yung karamihan, mga direktor, di ba? Na Zoom pa lang, nahihirapan na sila. How much more the idea of working from home and building a cooperative for that matter. O, di ba? Naalala ko yun kasi isa sa mga question na paulit-ulit naming sinasagot, yung hindi daw po pwede na kami ay iba't iba all over the Philippines, dapat daw sa isang place. Kasi paano daw magmi-meeting? Kasi kung pwede naman po yung Zoom, we can go online, ganyan-ganyan. Tapos, kailangan daw sa isang place lang magmi-meeting. Naman na we are all over the Philippines. Tapos monthly, pupunta yung lahat para sa isang place, di ba? So, tas nawala pa yung papers natin, di ba? Okay na kami, okay na lahat, approve na. Pagkatapos, nawala yung papeles. Wala yung documents na pinapirmahan sa 19 katao. And during pandemic, hinanap pa namin kung saang area nandun yung mga documents. Saang LBC na iwanan. Pagkatapos, after nang maipasa namin, yun namang humahawak dati na nag-okay na, ang sinabi niya, pupunta daw siya, lilipat daw siya sa ibang location. And doon sa pinasahan na humawak, ayan na naman, na-review na naman yung papels. And the same question. Mabuti nga nung after that, sabi nga ni Rosh, napaka-blessing in disguise yung pandemic sa amin. Kasi naintindihan nila, pwede nga pala yung Zoom. Hindi na mahirap mag-explain. Pwede nga pala mag-meeting. Pwede nga pala magbotohan kapag ikaw ay naka-online. So, yun. Alam mo ba, Rich, ito yung masaya nun. Di ba nawala si document? Tapos nung nakita na si document, nagpalit ng tao yung CDA na kausap namin. So we had to, parang renegotiate. Ayan. Tapos nun, ang nangyari naman, pumasok si pandemic, yung lahat ng documents na pinirmahan namin na inikot namin sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, hindi na siya pwede. Yeah. Kasi hindi na sila tumatanggap ng paper application. Lahat na dun sa KAIS, dun sa pinaka-online platform nila. So parang wala nang kwenta yon. Inulit namin yung application from scratch. And we had to literally, alam mo yun, input all members name, first name, last name, yung mga ganun, birthday, address ng town, yung mga ganun lahat ng information, ID, isa-isa talaga siya, napaka-tedious, sobra. Yun. Tapos pinapirmahan ulit kasi pagkatapos doon may input, kailangan kasi i-generate ng system eh. Tapos pinapirmahan. So kailangan ulit pirmahan ng bawat isa. Saka pala isasubmit ulit sa kanila. So imagine, ganun ka hirap mag-register. Tapos hindi naman pala doon natatapos ang lahat kasi first phase lang naman talaga yung registration process, di ba? And here we are right now. So 4 years technically after, we're still trying our best para, alam mo yon, mapalaki yung ating kooperatiba. Gusto ko lang, Shirls,
maintindihan ng iba yung cooperativism, yung principles and practices. Ano nga ba yung role ng mga members at bakit tayo nandito? Pwede mo bang bigyan sila ng konting inputs do sa mga nakakalimot at hindi pa Oo, nakakaalam? syempre, as a cooperative, di ba mayroong during the PMAS, a pre-membership education seminar, isa yun sa mga pinagdadaanan ng bawat member bago sila ma-accept sa isang cooperative, hindi lang sa PAPSCO, kung hindi sa lahat ng cooperative dito sa Pilipinas may PMES. So sinasabi doon na lahat ng member, dahil atin itong negosyo, kapag negosyo mo, mayroon ka ring taya. So ano yung taya mo? Kailangan, unang-una, ikaw yung kung ano yung service ng cooperative, kailangan gagamitin mo rin. So naalala ko lang, i-input ko lang, yung before this kasi, mayroon kaming hinawakan nila Roche na cooperative na bumagsak. Bakit siya bumagsak? Kasi it's a credit cooperative. Ang kailangan lang, mangungutang sila ng mga grocery. And it turns out, may mga pera. Yung mga Hindi members. kailangan mangutang. Hindi Ang sabi sila nila, nangungutang. ano daw mapibili nila sa 50,000? 50,000 lang yung Oo. pwede namin pahiram kasi konti lang yung pera. So, bumagsak yung cooperative kasi it's a credit cooperative, kukuha ng pangkabuhayan yung co-op kung ang mga miyembro ay mangungutang ng pang-grocery. So, ganun. So, hindi. So, sa atin, ganun din tayo. As a cooperative, we are a service cooperative. So, kailangan yung mga miyembro is kukuha ng service at magbibigay ng service. So, isa sa mga ginagawa natin is halimbawa, ikaw may kliyente ka. Kagaya yung ginagawa ni Richie. May kliyente ka, pwede mong ipasa sa FAPSCO and yung mga FAPSCO members, sila yung magiging workers. Okay, so parang ganon. Pero syempre, doon kumikita si FAPSCO kasi may percentage si FAPSCO sa kinikitang yon. And yun yung parang kailangan ibigay na member, yung percentage na yun, yung portion nun, yun yung paghahati-hatian ng mga members kapag kapag yung kumikita na ang cooperative. So ganun na yung nangyayari. And yung mga miyembro naman, kapag sila ay nag-work under FAPSCO, syempre meron naman silang percentage sa kinikita. Meron silang unemployment fund, tapos may percentage na nakukuha sa capital. Tapos yun namang nagbigay ng work sa FAPSCO, meron din naman sila sa kanila yung percentage para sa leads at percentage naman para sa commission para sa closing. Pero iba yung ni Richie kasi siya yung kliyente mismo eh. So wala siyang commission. Yung client, yung nagbigay. Technically nga eh. Direct siya. Pero kung halimbawa ikaw freelancer ka, meron ganun. So ganun kikita kasi yung cooperative. Kailangan ikaw yung magbigay din at pwedeng ikaw din yung kumuha ng cooperative and ng mga work sa cooperative. At the same time, syempre, ang cooperative, mayroon ding training. So kapag mayroong training ang cooperative, yung mga members, meron silang certain percentage na less. So, para ikaw ay tumulong din sa FAPSCO, kailangan ikaw din ay kumuha ng service na ino-offer ni FAPSCO para makatulong ka. Okay? Mayroon ka din percentage. Hindi lang naman yung ikaw yung mag-aaral. Ang isa sa mga pwede mong gawin, i-promote yung mga work, yung mga trainings na ginagawa ni FAPSCO, lalo ni mga paid. And kapag ikaw ay nakapag-promote doon, meron kang leads na makukuha. Meron kang, kapag nag-enroll sila, meron kang percentage. Yun. So, parang win-win. May panalo si FAPSCO, meron siyang kita, ikaw naman meron din. And it's part of your part ng kailangan member mo, kailangan mong i-avail. Isa yun sa mga sinasabi. Kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit ang isang kooperatiba ay bumabagsak. At saka, isa pa, kahit kaya bumabagsak ang isang kooperatiba, yung feeling mo, ako ang kailangang pagsilbihan ng kooperatiba. Kasi tayo, kanya-kanya tayong mga negosyo, di ba? Pero tayo ay miyembro ng cooperative, tayo rin ang may-ari ng cooperative. So, dapat ikaw rin ay nagsisilbi. So, paano ka magsisilbi? Pwede kang mag-member sa mga committees. Sa ngayon, free lahat yung mga nag-work under the committee kasi nagbago pa lang ang kooperatiba. So, malay natin, kapag lumaki na ang kooperatiba at kaya na niya na magbigay ng mga pasweldo kasi maraming trabaho ang nadye-generate, maraming training ang nadye-generate, then go, go, go. Marami pwede na tayong magsweldo sa mga members.
Yun lang Mm. po. Actually, isa yan sa gusto kong itanong kay Rich. Kasi dahil Oo. siya, wala technically feeling ko, wala tayong nagbigay kay Richie kasi Oo binibigyan nga siya eh. binibigyan tayo ng kliyente. Pero kasi first time naman ni Rich na makakapag-business trip with the hubby. Tama ba, Rich? First Oo, time with the actually, Nakita ko yung post niya. Oo. First, out of the country kasi para ako sa mga lahat ng nakakaalam, I have fear of heights. So, Ay, well mo, ang tagal kong freelancer at ang tagal kong agency owner. I missed a lot of opportunity going abroad sa mga conferences na ino-offer ng mga clients ko because ayoko sumakay ng eroplano. Kasi feeling ko, mamamatay ako doon. Feeling ko, mamamatay ako doon. But then, nung nag-40 ako, in-overcome ko yung fear of heights ko. Sabi ko, hindi pwede. Parang, ang dami ko nami-miss na opportunity. So, ayun. Kumuha ako ng passport. At, yun. First, ano ko to? First out of the country. First, tapos travel trip pa siya. Husband ko laging umalis kasi ah napadala siya sa Japan tapos nung nag-casino technician siya na yung cruise syempre bago ka makapunta sa barko mo punta-punta siya sakay siya ng airplane. So this is my first out of the country. Tapos first out of the country namin ni husband. Diba? Kahit pa paano, yeah. ngayon ko lang naramdaman, ay may nai-give back na rin pala si Fapsco. O Oo. dahil may nakakaalis. O, di ba ganun lang naman talaga yung pinaka goal ni Fapsco, makapagbigay ng opportunity. Yung bang umikot yung opportunity. In fact, kanina binabanggit ko sa mga social media team, di ba, ang mantra natin before, it's always about growing together. Di ba? It's helping our members and everybody to grow with us. Pero ngayon, naisip ko yung word na collaborative growth. Yan. Kasi aside from online professionals as our members, we're also opening our doors to MSMEs dahil technically, kaparte naman talaga siya ng online industry. Lalo na yung Yes. mga may e-commerce business, iba yung mga may binibenta online, we can offer our services to them. In fact, we're already doing that. Kaya lang, we're offering our services to clients abroad. Siyempre, ando ng dollars, di ba? But if you want to give back, maybe, just maybe, 5 to 10% of your clientels, gawin mong Pinoy. Alam ko malayo yung diferensya eh. Milya-milya yung diferensya ng presyo. But this is a way of giving back. Nakatulong tayo sa negosyo ng kapwa Pinoy. And at the same time, di ba, we are, parang pinapaikot natin yung opportunity. Di ba kasi pag sila may kilala din at may kailangan, tayo rin ang hahanapin nila. So at that point, we are creating an ecosystem of opportunities enough for everybody. Isingit ko lang din kasi nasabi yung MSME. So, syempre we are a cooperative. So, sa cooperative, mayroon tayong regular member and associate member. And as part of associate member, pwede magpa-member din as associate member yung mga MSME. So, pwede kayong mag-join sa Fapsco. Ang Yeah. ano lang, kapag associate member, syempre, hindi kayo po pwedeng bumoto. Yun lang yung pinakaano doon. Pero yung lahat ng benefits, makukuha nyo naman. And also, those na mga relatives din na mga freelancer na member ng Fapsco, they can be an associate member. Yes. And nabanggit din kanina yung MSME and diba, meron tayong minsan mga ka-collaboration. So, nabanggit din ni Richie kanina yung pag-going sa abroad. So, pupunta kami sa abroad this next week sa Hong Kong because yung pong isa sa mga member namin which is Dennis Pagyo, nakipag-collaborate siya sa HKTDC, yun yung parang DTI ng Hong Kong. Hawak niya yung banner ng Fapsco. So siya may mga ipapadala doon na it's up to them. Nag-apply kami under sa ng Fapsco. May travel reimbursement at saka hotel reimbursement. So parang ganun. So marami kayong mapupunta na ganun. Isa sa mga opportunity. So yung mga member ng Fapsco dyan, minsan kasi siguro hindi nyo napapansin yung mga sinesend na opportunity sa GC. Hindi nyo na-check. Pero yun, akala nyo baliwala lang. Yung mga opportunity na ganun to travel. So, yung kagaya sa HKTDC, free na travel reimbursement or free na hotel. And meron pang isa, yung papunta naman tayo sa Thailand. Diba? It's free hotel naman. Yun yung nakuha namin.
Pero God. syempre, Under the gagastos ka parents' rin. Gusto mo lang maggala. Oh, gagastos ka rin, pero at least hindi na yung full. At saka at the same time, yung pupuntahan natin event na mayroon ka ring matututunan. Yes. So, yeah. Iba kasi talaga pag nakakita ka ng event ng ibang bansa, lalo na yung ganong klaseng kalaking event. Wala pa ako nakitang ganon sa Pilipinas dito eh. Na it's a convergence of all business owners with their products being showcased na hindi pa lumalabas sa market. Yung mga prototype pa lang, diba? So, yun yung nakaka-excite doon na, pwede pala yun. Marami kaming ganong realization nung nagpunta kami doon last year eh. So, I'm sure si Richie, may enjoy nilang mag-asawa. But Rich, can you please tell us, what are you looking forward to pag punta doon sa Hong Kong? Ano Right. yung Ano siya, actually, it's an opportunity for networking. As we all know, mga business owners ito. And nung binasa ko yung pinakang program, it's marami nga attend. ASEAN, no, Association of Southeast nandun. So this will be a great opportunity for you to actually introduce also your business. And as online professionals and as an agency owner, marami kami pwedeng i-offer. So all you have to do is show up, no, attend ka nung day 1 to day 4, and baka kulangin yung business card mo, mamigay ka lang yan. And ay, alam mo yun, pitch ka, then also appreciate yung mga nandun na exhibitors, diba? So, it's win-win situation eh. Naka-attend ka, napakilala mo yung community mo, Pops ko, napakilala mo yung company mo, and at the same time, nakilala mo din yung nasa network mo na dapat, yun eh. Kasi, professionals tayo, it really works well online. May mga ganitong opportunity that you get to see other business owners in person. So why not, di ba, show up dun sa mga ganitong klaseng event. May isa pa yung sinasabi si Richie. Honeymoon. Kasi mag-asawa sila pupunta. Walang ganon. Baby number 3. Si Rosh talaga. Meron ba akong isang nice idagdag? Kasi yung sa HKTDC, nandun nga yung mga business owners. And if you are planning na mag-ano din ng business, tamang-tama yung kasi yung mga nandun, mga suppliers talaga sila. Yes. Diba? Mga suppliers. So, you can talk with them, tapos pwedeng, kaya syempre bulk lang yung mga orders. Pero kung gusto mong magsimula talaga ng isang negosyo, napakagandang opportunity yon para maghanap ka at makita mismo yung mga product, hindi lang sa online, mahahawakan mo sila, matitesting mo, makakausap mo mismo kung sino yung may-ari. Kung hindi man may-ari, yung pinaka-point person mismo nung may gawa ng produkto. And so, some of the products there ay mga prototype. Diba? Mga prototype yung iba. May mga nabili kami dati na sobrang mura. Yung projector na 30,000, 7,000 something ko lang nakuha. Yung ganun. Yung speaker, 1,000 pesos lang. 1,000 pesos, bumili kami ng speaker. Tigo 1,000 pesos something lang. Ang lakas niya. Ang ganda. Oo. Yun. Tapos si Dennis, may mga lights na nabili. Si Mark, ang nabili niya ay rice cooker na inaalis daw yung tawag dito. May inaalis sa rice. Starch. Inaalis yung starch. Pero ang mas maraming nabili ay si Dennis. Si Mark din, si Mark. Oo. Tapos may binili kaming relo na nasa amounting to 600 pesos lang. Natuwa ako dun eh. Smartwatch na pwedeng mag-BP, pwedeng kung ano nagagawa ng mga smartwatch, nagagawa din niya. Maganda siya. Okay? Actually, nagbisend ako ng message sa kabilang GC dun sa Hong Kong kasi yung business card na kailangan. Nagre-reply na sila, kailangan ko tuloy reply. Ginawang sample kasi business card ni Rosh. Nagpa-sample kasi ako sa business card para
naman doon sa mga pupunta. Ang maganda doon, pagka doon kayo nagpa-print kay Fabsco, yan sabihin ko na Fabsco is an Oo. affiliate. Dahil nagre-refer kami sa kanya, merong commission si Fabsco. Maliit lang naman na commission, parang referral fee lang para baga, konsuelo de bobo ni Fabsco. O, di ba? So, kikita pa rin si Fabsco. Meron ka ng business card, nakatulong ka pa. O, di ba? Kaya mag-print Oo. ka ng 10. Tapos yung ano namin, yung supplier kasi is member ng Fabsco. So saan pa ba kami kukuha kundi sa Fabsco Yes. member? And at the So, same di time, ba? mayroong ano to, parang may commission na si Fabsco doon sa mga o-order ng business card. So kung kailangan niyo ng business card, kung kailangan niyo ng business card, order na kayo. O, di ba? At nakakasabay niyan yung notepad natin na may ni Notepad, Fabsco. oo. Di ba? Sa susunod, magpagawa na rin tayo ng ibang mga personalized items sa kanya. So, nanghihingi na ako sa kanya ng mga listahan eh. So, guys, ito yung sample ng collaborative growth. Di ba? So, meron siyang negosyo. Dati siyang graduate ng Digital Jobs PH. Estudyante ko siya sa social media management. Pero may business kasi siya ngayon. Yung Ukayan business. Not one, but 3 branches. O, di ba? Ang bongga niya. Tapos, nagtayo siya ng printing shop kung saan doon niya ginagamit yung skills niya sa Canva naman and design. So, kung nagamit niya pa rin yung skill. Tapos, siyempre, dahil nga member siya ng Fabsco, Fabsco is here always naman to help and refer, di ba, clients to our members. Hindi nga, tinutulungan nga natin yung hindi natin ka-member, yung ka-membro pa natin, di ba? So, ang sa kanya naman, pwede na naman siyang magbigay ng referral fee naman daw kay Fabsco to give back. So, imagine, it's a ripple effect eh. Pag nagbigay ka ng opportunity, they're willing to share that opportunity to you. Kung sabihin mo naman one way lang siya, ngayon ako lang naman nagbigay wala pa ako napapala. Pero babalik at babalik yan. 'Di ba? Hindi mo lang alam kung papaano or kung kailan, but I'm sure it will come back to you. Hahanapin ka niyan pabalik. Just like this one. Nakakatuwa. Yes. Invite lang ako dun So, sa business yung card. mga ganyan, siguro yung iba nagsasabi, gusto ko rin na maging ganon. Gusto ko mag-offer ng mga services. Gusto ko makukuha ng work sa Fabsco yung mga ganon. Pero, syempre, sinasabi natin minsan na kung sino syempre yung mga active. Halimbawa, may kailangan ng work na kailangan namin is uunahin namin syempre dahil yung mga tumutulong muna sa Fabsco para hindi naman unfair sa kanila na they are giving free work pagkatapos kapag may kailangan ng may paid work hindi na sila yung uunahin. So ganun yung ginagawa namin para ma-feel naman nila na dahil they are giving something sa Fabsco, so we make see to it naman na kapag mayroong ganong work opportunity, sila yung medyo nauuna na doon kami nakakabawi. Doon kami nakakabawi. Wala kasi ng bayad. Sila yung nauuna na bigyan ng halimbawa yung mga invitations, yung mga ganon. Sila yung mga very generous with that. Oo. Di ba? Excited ako. So, sabi ni Rich, gagawa daw siya ng layout mamaya. Yung sa akin kasi, front and back na layout. Pwede din naman na sa harapan lang yung gusto nila i-print or sa likod lang. Bahala sila. O, di ba? So, kanya-kanya kaming print ng business card yun in preparation for the travel to HK. Siyempre, may kasama ng gala yun. And we will be, ilan tayo? 42? That will be representing the Philippines. Yes, And so hindi po sila lahat Fabsco member kasi we opened this one to all Fabsco members. May slots pa. Tapos hindi naman lahat ng Fabsco members willing namang pumunta. Kasi nga, hindi naman free 100%, di ba? So, pipili ka lang kung hotel or kung travel reimbursement. So, gagaso. Siyempre, hindi naman willing lahat yung iba na pumunta. And besides, yung schedule. Kasi minimum yun ng mga 4 or 5 days na travel. So, baka may mga, may mga masasagasa ang schedule na rin. So, we opened it up to other friends. Nakakilala natin sa online industry at sa mga MSME communities. Kaya, dumami. 42 out of 50 something na nag-apply or 60 something, 42 yung na-approve. So, di ba nakakatuwa that we are able to share an opportunity. Pwede naman pala yun kahit hindi bumalik na na may financial value. Ito, good deeds lang, pero may laking value pa rin para sa kanila. Di ba? So, na-excite ako kasi nakita ko yun. Yung mga business cards, parang na-imagine ko. Rich, may plano ka bang plano ka bang bilhin pagpunta mo ng Hong Kong? Actually, wala. Hindi, lang kasi talagang yung we will be there by 12.
Tapos ano na, uwi din kami ng 17 kasi ang dami kong client meetings to be honest. Ay, ng 17 pa uwi. But of course, hindi pwedeng mawala ang ang sama ng pupuntahan chocolates. Sinisisi, ang mura-mura daw ng chocolates sa Hong Kong. So, Mag-ano ka na extra baggage. Bili ng chocolate. Hopefully makita ko yung aming culture center sa Hong Kong kasi I'm a Buddhist, so may culture center kami sa Hong Kong. Talaga? Goal ko na first time ko dapat makita ko yung culture center namin sa Hong Kong. Marami nga doon nakakatuwa. Rich, ilalagay na kita dito para makita na nila. Ayan. Yes! Di ba? Pina-finalize na namin. So, ito, nag-multitask kami pareho ni Rich nagtatrabaho. Si Shirley, ewan kung gumagalaw ang kamay niya. Parang nasanay na kami ng ganito. Na laging pwedeng yung utak mo, isa lang yung ginagawa. Laging yung kamay. May buhay po kasi sariling kamay. Meron siya sariling utak. Correct. Tuwagalaw siya mag-isa. Actually, nag-message ako sa mga student ko kasi after nito, meron akong GVA class. So, di ba? Ang galing. Naalala ko speaking of class, naalala ko yung class na recently kinuha namin ni Shirlene, yung trainer's methodology. Magkakasama din kami. Siyempre, pag meron kang alam na opportunity, share mo, di ba? So, ako, si Shirlene, si Cha, at saka si Mark, at saka si Sam. Kami yung magkakasamang kumuha. Although nauna lang kami kumuha ng certificate. Meron pang dalawang member ng PAPSCO. Si At FJ. saka si Charles pala. Oo. Si FJ at si diba? So marami. Ito naman, scholarship program naman ng TESDA. Diba? So pati dun sa upskilling, meron kaming na-share kahit papaano. Hindi naman to sinasadya. This is not a FAPSCO project. Meron na akong kakilala na may kakilala sa school ng TESDA. Tapos nagkaroon ng opening for trainers methodology. Siyempre, alam mo naman, ang lola mo chismosa, shinare ko naman yung opportunity sa iba. Yun. Tapos, hindi naman namin alam, meron pala siyang allowance Rich. So, nag-enroll na kami ng libre. Tapos, meron pa kaming allowance na 4,600 pesos. Diba? Nakuha namin siya ng cheque. So nakakatuwa. Medyo mas malaki man doon yung expenses namin kasi pabalik-balik kami ng Bataan nung time na location. Nag-aaral. Pero kahit paano nakabawas-bawas, di ba? Yung mga hindi lumuluwas sa taga-Bataan, swerte nila kasi neto nila yung 4,600 na enjoy nila. Kami, pinambiyahe lang namin ni Shirley. Kulang pa sa gas. Ilang beses kasi pumunta kami. Yung Hong Kong natin. Ako ang alam ko lang I want to show up dito kasi na-miss ko na yung South Korea last year . So I will join this Hong Kong trip. It's a win-win situation for me like what I have. Lalo naman naging win-win kasi talagang through the help of Sir Dens Pagyo may reimbursement pala. So parang kasi si Habi, di ba? Matipid ka actually, kikita ka pa. Kasi dalawa kayo, pwedeng isa hotel, isa reimbursement, di ba? Sa kanila, panalo kasi dalawa sila. Yung comment sa akin ni Sir Dens, papakapehin ko siya. Sabi ko, breakfast, lunch, dinner, pati midnight snack, puro kami kape. Ay, baboy na si Dens pagkatapos sa event. Diba? Sobra kaming thankful kay Dens kasi nung una, natisod niya lang yan. Parang nag-attend lang siya ng isang online event. Online pa kasi pandemic. Tapos after that, yung lahat ng attendee daw nung event na yon, nagpinadalhan ng invitation. Tapos sabi niya sa amin, Miss Roche, tingnan natin to. Wala namang wala kasi libre naman ng travel. Tapos sabi namin, sige, share na lang tayo sa hotel para makamura. Siyempre kayo mga kuripot, diba? Gusto magbiyahe. Ayaw gumastos ng malaki. So, share kami. So, it so happened, yung nakita namin, sabi naman, hindi pwedeng tayo lang nandito. Dapat i-share natin to sa iba. Kaya nung pangalawang beses, yun yung December na, siya naman yung pumunta with FH Ma'am delegates. And I'm sure ikaw kasi dati ka ring, or
member ka rin ng FH Ma'am, di ba? Nung time na yun, ang dami mga FH Ma'am na nakasama niya. Mga 33 daw silang delegates kung di ako nagkakamali. So, pangalawa yon. And then, itong pangatlo, syempre di na namin pwedeng pabayaan si Dennis kasi mas marami ng mga members or non-members din ang sasama. So, hopefully, by creating these kinds of opportunities, nakikita nila what are the strength of FAPSCO members, what can they get from FAPSCO? Kasi yung iba ang tanong agad, what's in it for us? Maglalabas kami ng 3,000 pesos na membership fee ay 1,500, tapos 1,500 goes to the share capital. But what's in it for us? Pero ang hindi nila nakikita, that there is a community that we're trying to build. There is the culture that we're trying to grow that's inspiring everyone to grow on a collaborative effort. Hindi nga lang siya instantaneous na mabilis, di ba? Pero, kaya naman gawa ng paraan. Di ba? Oo. Wala na pag grow na super grow agad, 'di ba? All efforts and all businesses, all careers are, one step at a time. Hindi naman biglang bonggang-bongga agad 'yan na successful. Tama, ang hirap gawin. 9 months pa sa loob. Yes, ang kailangan natin gawin lang is to show up. Yung magparamdam ka. Kasi, syempre kapag hindi ka magpaparamdam, how would we know na ikaw ay gusto mo rin na makasama sa mga ganong klase, di ba? So, you need to show up, you need to advise us, check din ng email, tsaka ng DC. Pansinin nyo kami. Ganon. Hindi naman kayo mahirap kasama. Holy Week, naglinis ako. Pero ang tagal, hindi pa rin ako tapos. Hindi pa rin. Yung computer, yung mga email ko, ang dami pa din. Grabe. Ganun talaga. Naalala ko, naglinis ako ng 15,000 emails sa inbox. Oh my goodness. Sakit sa kamay. Yung pindot, diba? Nakakaloka. Pero ganun talaga, kailangan nating linisin paminsan-minsan kasi overwhelmed din ng inbox. Sayang din yun, pandagdag ng storage yun diba? Cluttered pa rin talaga siya So, yun. So, Shirlene, ikaw, meron ka bang pinaplano pagdating sa HK? Kasi alam ko, pang ilang beses mo na rin punta ng Hong Kong. Wala naman akong pinaplano sa pagdating sa HK kasi FOMO lang ako. Kasi FOMO, fear of missing out. Kasi, alam mo ba, Rich, sila medyo masyadong yung mga friend ko alam na may pagka-FOMO ako. Ang sabi pa, sila ay magpipicture daw sila at palagi nila akong itatag. Yes. Pag hindi siya sumama. Yun ang pangako namin sa kanya. Okay lang naman di ka sumama. Wala namang pilitan. Pero pag hindi ka sumama, everyday, lahat ng kakainin namin, pipicture namin, tapos itatag ka namin. Tapos sasabihin namin, ikaw ang pinagchichismisan namin kasi wala ka. Di ba? So, I just wanted to be with them kasi syempre, di ba, as a freelancer, minsan wala na tayong masyadong, yung iba na yung friends natin, set of friends. Ang naging set of friends na natin, yung mga palagi natin kasama. Sa akin, dahil kagaya dito, sa FAPSCO, sila yung palagi kong kasama. So sila na rin yung set of friends ko. So pag medyo nawawala ako sa kanila, I'm so inget, parang ganon. Gitara na. Ganun talaga. Gusto ko lang total, we are reflecting the years of FAPSCO, our journey so far. I just want to reflect them yung ating FAPSCO kasi syempre habang nakikita ko yung ating magandang outline. Naalala ko yung unang nag-start tayo ng FAPSCO. Ang dami namin bloopers. Oo. Kung makikita niyo yung mga old videos namin, yung sabay-sabay kaming nagsasalita, tapos minsan sabay-sabay na wala nagsasalita, tapos wala yung pagpapakilala, kanya-kanya kami, as in talaga na wala kaming program na maayos. Basta kasi ang nangyari, meron lang isang member din ng FAPSCO na sabi niya, gusto ko magkaroon tayo ng ganito. Idea niya to Oo, idea niya. Pagkatapos, syempre, kinuha niya si Rosh na makakasama. Si Rosh naman, hinatak ako. Alam mo naman ako, madaling hatake. Nasabi ko, sige na nga. Pagkatapos, umalis siya. Iniwan kami. Iniwan kami sa ere. Ayaw na yung pangalanan. Ano? Ang tagal na pala yung pangyayari. Oo. So, ang ginawa namin dati, mayroon kaming sponsor. And yung sponsor,
kung nag-hire kami ng isang company na marunong ng ganitong event para turuan kami, nagpaturo sila kami yung sa bibigay kanila. na kailangan ganito, kailangan ganyan, OBS yung gamitin, kailangan meron kayong yung template na ginagamit namin ngayon, sila yung nag-aano nun. Ang ginagawa namin after ng Popstock, ang gagawin namin, mayroong kaming, i-check namin kung ano ang nangyari sa buong program and what we can improve. Parang ganon. So, yun. Totoo. So, buti na lang ngayon, Rich, dapat sa'yo pala nag-guest, ano ka na rin? Nag-guest Oo nga. rin, paglibre ka. Oo. Basta tell me ahead of time. Alam nyo naman. Diba? Katulad nito, biglaan to, kanina lang to eh. Oo, kailangan natin kasi ng mga kagaya, yung mga mag-guest or yun, mga makakasama natin dito sa Popstock. Kasi lately kasi, alam mo ng pag freelancer, may mga times na sobrang dami ng client o kaya yung client mo na patapat na oras, 'di ba? O kagaya nitong nakaraan, medyo naging busy kami sa TM kaya medyo hindi kami makakasama kasi napapatapat siya na mayroon kaming ginagawa. Or nung dati ako ay nag-aral ako, nag-MBA ako dati, hindi rin ako dahil oras ng klase naman namin. Yung parang mga ganun. So, kailangan namin ng somebody na mga karelyebo. So, sa mga members namin dyan na gusto nyo na maging part ng Popstock, just message us na we wanted to na maging ganyan, maging guest sa Yes, at Popstock. saka maging co-host, maging guest speaker din, di ba? Maging Guest guest and co-host. co-host. Sabihin nyo lang. And para ma-schedule natin. Kailangan namin ng mga kagaya nyo kasi hindi gagana kung hindi kami mag-grow. Hindi mag-grow ang Popstock kung palaging kami lang nandun. Siyempre, Yes, and we'll be willing to share the limelight. Oo, nandun din kayo. Overexposed na kami. Oo nga. Diba naman? Di ba? Rich, ikaw, sa mga student mo, meron bang interested sa Popsco? Baka naman. Yeah, I actually shared it sa community. So, open naman. Actually, I already may mga member na tayo na ako nag-invite. Yes. Oy, alam mo ba may 300 pesos kang doon? Ang tawag doon, referral fee. Di ba? Nag-invite ka na, kikita ka pa ng pangkape. Oo, sa mga bago ngayon hindi yung mga dati. Sa mga bago, kasi bagong yung 300 pesos na referral fee. Kapag ikaw ay Popsco member at nag-refer ka ng magiging member ng Popsco at nagbayad na sila, meron kang referral fee. Yes, tama. Pero kailangan bayad muna sila. Baka mamaya yung binayad nila 500 lang, tas 300 yung sisingilin mo. Lugi tayo doon. Pagbayarin nyo muna yung mga members na i-invite nyo. Pero hindi, kidding aside guys, ang cooperative kasi, nagsimula ang cooperative actually noong mga 1920s, nung panahon ng Industrial Revolution. Kasi yung mga trabahador dati, hindi maganda yung sitwasyon nila sa pabrika. Meron silang mga unfair labor practices, mas maliliit talaga yung sahod. In fact, nagsimula ang cooperative sa Rockdale in England. Ang nagtatag noon ay si Robert something Raiffeisen. Kung di ako nagkakamali, kung tama yung pagkakaalala ko, 1920s, ang una nilang tinayong cooperative ay yung tinatawag na consumer cooperative. Isang tindahan na ang tinda lang nila, mantika, asukal, asin. Yun lang. Mantika, asukal, asin, flour pala pati. Yun, yung mga basic commodities lang. Kasi ang mahal-mahal ng bili nila sa ibang tindahan. So they decided to pull in their little resources para ilagay na kapital dun sa tindahan, and then lumaki siya na hanggang ngayon ang Rockdale Cooperative. I-check nyo, you can research it, ROCHDALE. Yun ang kauna-unahang kooperatiba hanggang sa nagkaroon na ng credit cooperative, service cooperative, hanggang sa sumanga-sanga na siya ngayon, may multipurpose cooperative pa if you have different kinds of services. Doon din nagsimula yung principles and practices ng cooperative na kailangan sama-sama tayo kasi negosyo natin to para tayong may-ari ng Jollibee. Only that
we're not yet that big, di ba? We're still growing the company, but this is our own. At ang maganda pag kooperatiba, meron tayong bosses. Can you imagine if all freelancers will become a part of one organization? Hindi kaya tayo Yeah. pansinin ng gobyerno sa mga hinaing natin sa buhay. Hindi kaya tayo bigyan ng mas malakas na wifi, ng mas murang connection, di ba? Ng tax credit or ng anything. Kasi marami tayo. Kasi ngayon, di tayo bilang eh. Di ba? So, Yes. at least ito. Parang walis lang yan, di ba? Kapag isang tingting lang, walang magagawa. Pero pag magsasama-sama tayo, kahit gaano ka kabigat ang kalat sa paligid, kaya niyang walisin. Diba? Magkakaroon ng ang tawag dito, revolution next sa freelancing industry. Na-imagine ko talaga yung iba't ibang mga community members magsasama-sama, hopefully, sa FAPSCO at magtutulong-tulong. Kasi before, Rich, ikaw, nauna ka sa amin sa online industry. Anong taon ka nagsimula? 2000? Ano? 2010. Oh, 2010. Imagine noong 2010, hindi ba wala pa mga communities no na nagbibigay ng free webinar? Tas mahal pa ang mga courses? Actually, walang courses noon. Ay, kauna-unahang nakilala kong guru ng VA is si Jomar Hilario at that time. Ako din, kay Jomar din. Wala akong 2010 ako nag-start, and then 2011 I was invited agad by Odesk pa nun. Odesk to actually speak for kasama ako sa top contractor sa buong Pilipinas. So I have the privilege to actually speak sa meetup dito sa Manila. Sa Ortigas. And then, I just realized nung time na yon, we were just 20,000 to 40,000 registered sa buong Pilipinas. So, imagine, ganun lang kadami. And ngayon, 'di ba, as far as dun sa latest, we're close to 2 million na. 4.5. 2.5 like 2-3 years ago. Pero ngayon, ang estimate nila, kasi nga continuously growing siya, nasa 4.5 million. Sabi ko, so yung unemployment rate na nasa 2 million something, baka kako freelancer lahat yun. Diba? Sabi ko, bababa ang unemployment rate pag na-register lahat ng freelancers. Ang problema, nagtatago sila kasi natatakot na, syempre, iiwas sa taxes and registration and all. Pag hindi nila naman nare-realize, when we register, we will actually gain more from the government kasi mapapansin nila tayo na itong freelance industry nagdadala ng dollars sa Philippines. Bakit natin hindi bigyan ng tax incentive kaya? Di ba? Because we're trying to lobby that in all the FGDs na namin. Yung mga Congress FGD para sa mga bills na pinapasa, Senate FGDs, we are fortunate enough to be invited in, a few of those FGDs, and hopefully, makinig naman sila. Pero kasi hindi sila makikinig kung 100 lang tayo. Maybe Meron for pa about FGDs ng ASEAN pa na na-invite kami. Di ba? Oo. Mas maganda yun, ASEAN, APEC. Yeah, APEC. So, I am so proud that I am an APEC awardee. Wow! Hindi ko alam yun. Oo. Di ba nakakatuwa yung mga ganyang opportunity na hindi mo napapansin? Tapos, syempre, isi-share mo sa mga communities mo that are happy for you. Hindi yung mga inggiterang hihilain ka pababa. Hindi yung mga taong ipupul ka pataas and will celebrate your wins with you. Hindi na kasi katulad before na parang snobbish yung mga online communities eh. Kasi nga wala eh, 'di ba? So parang ang tingin ng freelancer sa kapwa freelancer at that time, competitor. Ngayon, we look at each other as collaborators. 'Di ba? Hindi naman tayo nagagawa ng kliyente kasi magkaiba tayo ng niche. And at the same time, ang daming yun yung wrong concept. Akala nila, if you actually network with the same, business, akala nila kakompetensya ko to. Ay, hindi. No, it's really not. It's actually a core strength for you to actually have a foundation na itong industry natin is actually a very strong industry. And are actually helping out our economy. Kaya, yung iba kasi, like what sabi ni Miss Rosh, takot sila mag-register because yung taxes and all. Nako,
ang laking-laking tulong if you are actually a registered professional. Tayo ang freelancer para sa kaalaman ng lahat, we are being registered same as engineer, consultants, and accountants. Nasa Yes. level tayo ng professionals. Yes. Kaya, diba, online professionals tayo. Ay, nako, naubos yung isang oras. Hindi man lang tayo nakapag-check kung sino yung Oo mga nga. nag doon. So, pasensya na kayo. Oo, Isip nakakalimutan natin. Ano ba yan? Diba, oo, wala naman tayong FAP stock ngayon, pero tignan nga natin kung meron kasi sobra tayong busy-busyhan, di ba? Kakadaldal ngayon. Pero thank you so much, Rich, for always saying yes to our invitation. Kumbaga feeling namin kalad ka rin ka. So, salamat. Susugurin ka namin mamaya sa bahay mo. Pa nga yung ganitong, uy, Rich, mamaya free ka ba? Kasi, nati-check ko kung free agad ako. Unlike yung, yung Rich, sa ganitong araw, nakabook na. Oo nga, naka-cancel ka. Kainis. Ang gulo na baliktad. Pag mabilisan, hold up. Mayroon na ako isisingit na konti, naalala ko lang. Regarding to sa sinabi kanina na yung hindi natin dapat yung mga freelancer na magbanta sa atin. So parang ganun. It turns out mayroong dating foreigner na pumunta, nakalimutan ko saan bansa siya. Kasi gagawa siya ng papers sa ASEAN region. Tapos isa ako sa mga na-interview niya, dumugo ang aking ilong at saka tenga. English. So, ang sabi niya, yung sinabi ko sa kanya na hindi sila banta kasi we can create collaboration, ganyan-ganyan. Sabi niya natutuwa siya kasi sa lahat ng mga na-interview niya, iisa lang yung sinasabi na ganon. Samantalang doon sa ibang bansa daw, hindi ganon yung sinasabi. Parang ayaw nilang magturo kasi para mag-create sila ng another person who can take away their jobs. Samantalang tayo daw, tinuturuan natin yung mga ibang tao para gawin yung mga trabaho na alam nating gawin. Parang ganon. Kasi magle-level up ka naman, ikaw nagturo sa kanya eh. And it's hindi ka naman titigil mag-aral. Parang noon na-feel proud ako sa mga kagaya nating freelancer. Ibig sabihin tayo mga freelancer, hindi tayo mga ganon. Freelancer sa Pilipinas. Gusto natin na matuto yung iba, na ma-share yung opportunity kasi we believe na ang client natin is worldwide. Hindi tayo mauubusan ng kliyente. We are talented people, di ba? We can do it. And sometimes, hindi mo kayang trabaho, you can collaborate with others. At baka yung ibang mga naturuan mo, yun pa yung makakatulong sa'yo. Uy, nangyari sa akin yan. Naalala mo si Dov? Charlene? Si Dov or si Rob? Ang nag-refer sa kanya sa akin, si Rob, ang nag-refer sa kanya sa akin, estudyante ko. Kasi hindi niya kaya yung pinapatrabaho, project management pala, bago pa nga lang yung estudyante ko pa nga lang, so ni-refer niya sa akin. So I gave her commission. Di ba? Referral fee. Ulit pa nga siya kasi naka-receive siya ng something eh. Di ba? Ganun lang talaga. Kasi hindi naman lahat kaya mo eh. Kaya mo bang mag-full stack web developer? Kaya mo bang mag-AI prompt engineering? Yung mga ganung klaseng course, pag may mga ganun, ibigay mo sa iba kung sino man yung magaling. It's not always your opportunity to take. Diba? 24 hours lang meron tayo, so why not give others a chance? That's also the same concept that I am applying with my company, no? Nagte-training ako, hindi para kumbaga I would like to see them grow on their own, pero at the same time na yung priority ko in terms kapag meron akong mga client na mga VA na kailangan sa mga client ko. So bakit pa ako magte-train ng iba na hindi ko naman kilala? So why not i-hire ko na lang yung sa akin, 'di ba? So that's the concept. Apply na kayo sa training ni Rich. We do the talk. Yes, we do the me. Free vlogging pa, di ba? Ganito sa Papsco, di ba? Hindi mo yung opportunity, hindi mo kikim-kimin, i-share mo sa iba. Because an opportunity for one is an opportunity for all. Di ba? So, 8:00 na, Charlene, kailangan mo na magsara. Babay na. Baka may gusto mo na kayong sabihin, Yes, kailangan na natin magpaalam. So, okay, take away ka dito muna, Rich, sa episode natin. You wanna say something as your parting message? All right. So, in 4 years of Papsco, malayo pa. Malayo na, pero malayo pa. O malayo pa, pero malayo na.
It's just that we're calling on people who would like to actually work on with Popsco. This is a dream na naka-align siya sa bawat pangarap ng mga freelancers to actually grow and have a stable community, no, that you can actually rely on. Hindi ka nag-iisa. Yes, you're on your own when in terms of client, but definitely in terms of other learnings and opportunities, merong community that will actually support you. Popsco is one of them, and I am actually grateful with Popsco. It opens another wavelength of opportunity for me, especially itong Wavelength, wow. word. Lumalabas sa aking mga vocabulary, Kinemerut. So, ayun. Popsco is a startup cooperative. Marami tayong kino-comply, but definitely yung puso, yun yung pinaka-importante eh. I always believe that each and every business, each and every people or person out there, marami siyang gustong gawin. But then the very important is yung heart ng tao na yon to actually go and move forward. So kung itong isang tao na to naniniwala at nagsama-sama pa with the same mission and heart, it will go a long, long way. Thank you so much, Rich. We're really Okay, very how about blessed you, to have Rosh? you. Oo. Teka lang, mabilisan lang. Maghaya ko kay MJ, kay Tin, tsaka kay Mabeth. Party list, medyo matagal-tagal pa. Mahirap ang party list bunuin. Pero malay mo, pag dumami tayo, di ba? Di na nila tayo mahihindihan pagka milyones na tayo. But for now, let's keep on sharing opportunities for others, not just for the members. And hopefully inspire people to be a part of a collaborative growth. Yun yung mantra natin ngayon. Yung growing together, gawin natin, i-evolve natin into a collaborative growth that hopefully one day magkaroon tayo ng ecosystem of opportunities na kasya sa ating lahat. Hindi yung tayo mag-aagawan, kundi tayo magbibigayan. Di ba? Ang saya. So, yun lang muna for now. Charlene, go ahead. Your turn. Naman, malaki yung opportunity for Fabsco kasi we are the first national-based cooperative here in the Philippines. At saka, iba yung ating maraming klase na cooperative pero nag-iisa pa lang tayo. So, di ba kapag nag-iisa ka, mas malaki yung growth na pwede mong magawa. Okay? Sana. So, kailangan na namin magpaalam talaga. Kakain na kami. Yes, thank you so much for watching, guys. Especially doon sa mga nagchat-chat sa aming group chat. Pasensya na hindi na namin kayo napansin kasi napaka marigdiba na aming pagtatalakayan kanina. Okay? And hope to see you again next Wednesday for another show ng Popsco. And please like our page, facebook.com/popsco.ph, national-based cooperative for Filipino online professionals. And you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn. And if you have any takeaways for tonight's show, please share this episode so that others can also learn like you. And we also have to thank our Popsco Media, yung partner natin na kung saan syempre sila yung bahala sa promotion, yung kung ano yung mga images na nandito na nakikita natin, yung mga posting sa social media page, sila yung bahala sa lahat ng mga yon, di ba? And of course, yung ating tech team na nasa likod din ito, ang di ba? Si CJ, kahit hindi nyo nakikita si CJ, hindi rin siya nagsasalita pero palagi siyang nandyan. Wala lang siyang wala, pero nandyan siya. Hindi siya nagpaparamdam pero nandyan siya. So, join us again next week for another show with another special guest. And for our Popsco family, let's keep growing together. Bye, everyone. Thank you, everyone. Thank you for joining us.